Alam mo ba, ang gabi ay nagbabago. Nakakaranas ang mga tao ng mga kakaibang bagay. Ito ang mga palatandaan. Karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala sa mga palatandaan sa gabi at mga pamahiin. Huwag mo silang baliwalain. Huwag mong pansinin ang mga kakaibang tunog. Sa gabi, malalaman mo kung mayroon bang mga palatandaan sa bahay mo. Isang tao na nakatayo sa labas ng 3:00 ng umaga. Isang babae na hindi nakatira sa bahay mo na nasa loob nito. Isang tao na tumingin sa isang madilim na sulok ng mas matagal kaysa sa dapat. At bawat isa sa kanila ay may dahilan. Seryosohin mo sila. At huwag kang titingin. Isang gabi, may nagbahagi ng isang kwentong hindi kailanman malilimutan. Siya ay nasa bahay niya ng gabing iyon. Ang oras ay 3:00 ng madaling araw nang makarinig siya ng 3 katok sa pinto niya. Sumilip siya kung sino iyon sa butas ng pinto. Ngunit walang tao. Sumilip siyang muli sa peephole, ngunit wala pa rin. Ang pasilyo ay bakante. 3 malalalim na paghinga. 3 katok. 3 katok. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang pinto. Walang tao roon. Ngunit naramdaman niya ang malamig na hanging dumaan. Nalilito, isinara niya ang pinto. Pagkatapos, may narinig siyang boses na pabulong, pumasok. Ang bulong ay tila nagmumula sa madilim na pasilyo ng kanyang bahay. Tumakbo siya patungo sa kanyang kwarto. How did those get Naramdaman inside? niya ang isang presensya sa dulo ng pasilyo. Hindi na siya muling bumalik doon. Hanggang ngayon, ang pahiwatig na iyon ay hindi pa rin malinaw. Sa maraming bahagi ng mundo, may mga taong nakararanas ng kakaibang mga babala sa gabi. At mga hindi maipaliliwanag na pangyayari. Isang babae ang madalas makaranas ng mga babalang ito. Pagkatapos ng trabaho, naglalakad siya sa isang tahimik na paaralan. Sinusubukan niyang iwasan ang anumang ingay. Ngunit bigla siyang napahinto. Pagkatapos, may narinig siyang yabag na tila sumusunod sa kanya. Isang hakbang. Muling nagpatuloy ang yabag. Huminto rin ang ingay. Mga hakbang. Nagpatuloy ang ingay. Huminto uli siya. Wala pa ring tao. Ang gabi ay tila tahimik. Hanggang sa naramdaman niyang parang may humawak sa kanyang balikat. Sa takot, huminto siya sa paghinga. May pinto ang biglang sumara. Wala na. Ang katahimikan ay bumalik muli parang walang nangyari. Hindi na siya muling dumaan doon. Ang account na ito ay mula sa isang taong naninirahan sa isang probinsya. Isang gabi bandang 7:00. May hindi tama. Tiningnan niya ang labas. May nakita siyang nakatayo roon at tumitingin sa kanya. Nakatitig. Nakatingin. Magsisimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Kinuha niya ang kanyang telepono sandali para basahin ang nangyayari. Nawala ang figura. Ngunit, bumalik ito muli. Nang sumilip siyang muli, wala na ito. Hindi siya makapaniwalang nakita niya iyon. May mali. May hindi maipaliliwanag. Nakatingin. Sa oras na ito, tumakbo siya palabas. Naghihintay. Walang natira roon. Isang araw, nakatanggap siya ng footage mula sa isang security camera. Where did it go? Sa 2:41 ng madaling araw. Isang aninong figura ang lumabas sa tabi ng bintana. Sa 2:42 ng madaling araw, nawala ito. Sa 2:43 ng madaling araw, lumitaw itong muli. Walang makakakilala sa makita sa kamera. Hindi na siya muling nakita. Isang estudyante ang nagkukwento tungkol sa isang babala. Huwag mang banggit ng sarili mong pangalan sa dilim. Ang estudyante ay nagbabala tungkol sa pag-iwas sa pagbanggit ng sarili niyang pangalan, ang sabi niya. Ay magdudulot ito ng kamalasan. Ang gabi ay tahimik nang siya ay pumasok sa living room at binanggit niya ang kanyang pangalan. Wala. Walang nangyari. Kevin? Tahimik. Ma'am? Nagpatuloy ang katahimikan. Isang mahabang panahon. Salamat.
Bigla siyang nakarinig ng boses mula sa kusina. Isang boses na parang kanya. Salamat. Tumakbo siya ng mabilis. Natakot siya. Ngunit ang boses ay sumunod sa kanya. Salamat. Wala siyang sakit na sinuman. Hindi na siya muling makarinig ng boses. At unti-unting bumalik ang katahimikan. Hindi na siya muling nakarinig. Maraming kultura ang naniniwala na ang mga salamin ay dapat hindi nakaharap sa kama. Ang salamin ay nakaharap sa kama. Ang babae ay gising na sa gitna ng gabi. May narinig siyang kakaibang tunog habang nakahiga siya. Ang silid ay madilim kaya tumingin siya sa salamin na nakaharap sa kanyang kama. Sa wakas, tumingin siya. May nakita siyang kakaibang anino sa loob. Isang aninong figura. Naghihintay. Naramdaman niya ang refleksyon ay kumikilos ng mag-isa. Tumingin siya ng diretso sa salamin. Pagkatapos ay may narinig siyang kakaiba. Ang salamin ay biglang bumagsak. Parang may isang tao nakahatapos lang manakit. Naramdaman niya ang hangin sa silid. Ang refleksyon ay hindi na muling lumitaw. Hindi na siya nakita muli. Bakit? Bakit nga mga kwentong ito na lumalabas sa iba't ibang serye? Mga thriller at mga urban legends. Sila ba ay totoo lang? O gawa-gawa? Sila ba ay may kinalaman sa totoong bagay? O baka ang gabi ay nagbabago ng ating karanasan sa mundo? Ito ay ating imahinasyon na pumupuno sa mga puwang. At kung minsan, ang mga kwentong ito ay magiging totoong babala. Ang iba ay nagsasabing ito ay folklore, psikolohiya, o isang bagay na nararanasan lang natin. Isang katotohanan. Karanasan sa mga tao na nakaranas ng mga kaganapang ito na nagsasabing, sana ay nakinig ako sa babala. Bago ka umalis, karanasan sa mga kwentong ito ay mga seryosong babala na dapat nating seryosohin. Huwag manghintay mangyari ito sa iyo bago ka magbago. Nakakatakot. Ang mga seryosong problema ay nangyayari sa gabi nang wala tayo. Minsan ang mga babala na pinipili nating hindi pansinin ay, ang mga ito ay laging may kahulugan. Minsan, ito ay isang babala sa iyo. Salamat. Ano ang iyong naranasan sa gabi? Nagkaroon ka ba ng karanasan kung saan ang gabi ay nagbago? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. At mag-subscribe para sa higit pang mga thriller na kwento sa buong mundo. Hanggang sa susunod. Matulog ng maayos ang lahat.